Nakakaloka ka, Risa. Hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Para bang walang nangyari. The first one to file Senate investigation dyan sa nangyari dyan sa Senate was Amy Marcos. Bam Aquino filed his own resolution ilang araw na, parang 2 days after na. So sino mas may pakialam dun sa nangyaring barilan dun? Pagkatas, wow talaga, ikaw lang talaga, Risa, ang concern? At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews. Yung majority, wala kayong ginawa, nag-Facebook Live lang kayo, nag-Facebook Live. Bakit mo sinasabi na inaasa sa Facebook Live? Nagtawag nga ng investigasyon eh. May something wrong doon sa accent ni Risa. No? Yung parang ba ito? Hindi ba ito makapag-Tagalog ng matino? Matapos ang habulan at barilan, kasi ang mga krisis, ang mga sakuna, Tangin ang Tagalog ni ni Risa, sako na. Sako na, pota ka. Habulan. yung mga pagbabanta, pambibintang, hindi yan ang dapat ginagawang sukatan ng tapang. Di ba nga ikaw nung pinagtanggol mo si Aura nung nagpapahubad ng pantalon si Aura para makita yung ethics nung lalaki dun sa Pobla. Kung pagtanggulin mo si Aura, parang matapang, brave woman. Pagkatapos ngayon, itong mga senador na nagstay doon sa Senate para gawin yung trabaho nila, abangan ang articles of impeachment na kung saan isa ka sa mga nagmamadali na ma-impeach, ma-convict si Inday sa impeachment. Tapos biglang, ay hindi dapat yan ang sukatan ng tapang. Anong sukatan ng tapang? Standard mo, Risa? Hindi tayo pwedeng who are you addressing? Na hindi tayo pwedeng umaktor para walang nangyari. Are you addressing the people who were in the scene at that who were at that moment? Or are you referring sa mga nawala bigla at naglaho before mangyari ang putukan? Bakit hindi mo, Risa, punahin yung papalit-palit na istorya ng Malacanang? What exactly is your reason bakit yung kipay mo ay hindi bumubuka at pumuputak-putak pag ang usapan na ay Malacanang at ang paiba-iba nilang isipan? Wala namang mali siya yung sinasabi ni Risa Ontiveros. Actually, meron. If you're going to listen to the speech of Erwin Tulfo at saka ni Raffy Tulfo, they were insinuating mali ang pag-handle ng majority dito sa inechos-echos na ito. Ganun yung gusto nilang palabasin. So that is why the majority did not take it lightly yung mga pasaring ni Risa Ontiveros. Sino ang nagpaputok? Di ba yung nasa Senado? Tama po ba? Sabi ni VC. Oo, sila yung unang nagpaputok and it is a warning shot. Ang tanong, bakit nagpaputok pabalik ang NBI? So basically, they are trying to question yung pagpapaputok daw ba ni Aplaska is something that is within the manual of the Sergeant at Arms. To be fair, maganda yung question ni Raffy Tulfo eh. Kasi Raffy Tulfo is asking, meron bang rules of engagement ang OSA? And I think that is a very, very important question kasi masasagot nun whether or not si Aplaska ba is in the position para magpaputok. In my case, I would say that Aplaska is entitled na magpaputok. Bakit? Kinokontak na nila yung NBI maghapon at nagtatanong sila, bakit may NBI dito? Deny ng deny ang NBI. Ang sinasabi ng NBI, there is no deployment, there is no deployment. Ilang beses sinasabi ng NBI, that was the claim of the Sergeant at Arms. Yun din yung sinasabi ni Pia nung mismong gabi na nangyari ang putukan. Yun rin ang sinasabi ni Loren Legarda, yun din yung sinasabi ni Pia Cayetano. Kinontak nila ilang beses ang NBI at tinatanong bakit may NBI sa Senate. Ang sinasabi nila, hindi sila yun. Hindi sila nag-deploy ng tao sa Senate. So ngayon, kung ikaw, you are in charge of the security of the Senate, ang NBI sinasabi, deny ng deny na walang NBI doon sa area, magtataka ka, sino tong mga taong to? 'Di ba? Ngayon, kung may NBI doon sa GSIS, hindi ba dapat prudent lang na kinommunicate dapat ni Matibag na ay hindi, may NBI pero we responded kasi upon the request of GSIS President. Hindi ba dapat sinabi yun ng NBI? But did the NBI advise the OSA appropriately? Ngayon, kung ikaw ang OSA, ikaw ang Sergeant at Arms, and you are in charge of the security of the Senate, sino yung mga naka-uniform ng NBI na merong mga long firearms? Of course, magtataka ka, baka mamaya usurper yung mga yan, baka mamaya nagpapanggap yung mga yan. Of course,
course, you're going to ask, who are you? Magpakilala ka. Ngayon, ang tanong, bakit nagpaputok pabalik ang NBI sa OSA? They are both government employees. Bakit hindi nakipag-usap ng maayos ang NBI sa OSA? So may mga insinuation na parang, ay kapabayaan niya ng majority. Ay gawa-gawa niyo lang to, ganyan-ganyan. Nasa GSIS ang NBI, sabi ni Dale Swenson. Dale Swenson, alam mo ba na ang Senate ay nasa GSIS compound? Ang mali kasi, deny sila ng deny na may NBI doon sa area. Tapos sinigawan pa si Senpia ni Matibag, imbis makipag-usap ng maayos. Correct! Is Aplaska in the position to fire a warning shot? Yan ang pinakaunang tanong na dapat sagutin. Kasi, kung nasa posisyon siya para mag-warning shot, so, bakit yung NBI nag-fire back? Bakit nag-fire back yung NBI? Kasi I don't think NBI can explain themselves. They can immediately shout at Aplaska, Sir, NBI kami. Please, no fire. NBI kami. Kasi nga, dinedenay nila. Kung hindi yung ginawa ni Aplaska, the situation could have been very, very different. Pagkatapos ngayon, itong si Risa Ontiveros kasi, bait-baitan yung peg niya, na para bagang yung majority ay may hand doon sa pangyayaring yun. Na yung majority ay parang hindi siniseryoso yung nangyaring yun. Of course, they are seriously taking the situation in consideration. Pero kung makapagsalita to si Risa, kala mo siya lang ang concern sa nangyari. Mr. President, halos 1 linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari, na para bang hindi nabastos ang ating institusyon. Para bang walang nangyari? Why are you taking the position na parang walang nangyari? The first one to file Senate investigation dyan sa nangyari dyan sa Senate was Amy Marcos. Bam Aquino filed his own resolution, proposed resolution to investigate yung nangyari dyan sa Senate. Ilang araw na, parang 2 days after na. So sino mas may pakialam dun sa nangyaring barilan dun? Diba? Pagkatas, wow talaga, ikaw lang talaga Risa ang concern? Ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito at lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews. The problem is yung parang ang pinapalabas kasi ni Risa Ontiveros dito, yung majority, wala kayong ginawa, nag-Facebook Live lang kayo, nag-Facebook Live, kineso, ganyan. Who said that? When they spoke to John Vic Remulla, they asked for an investigation. John Vic launched an investigation because it was requested by the Senate who were there on May 13. And Alan Peter Cayetano, in his press conference, said that magkakaroon sila ng investigation, magkakaroon rin kami ng investigation. So, 2 independent investigation ito. 'Di ba? Bakit mo sinasabi na inaasa sa Facebook Live? Nagtawag nga ng investigasyon eh. Tapos ito namang itong pokpokeres na Risa na to, parang bakit ikaw lang yung concern ako? Feeling mo ikaw lang yung concern sa nangyari? 'Di ba? Sabi nga ni Pia, parang putang ina nito. Hindi nyo nga inusisa kung buhay pa kami nung gabing yung nagkaputukan eh. Ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari, ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? May something wrong doon sa accent ni Risa. No? Yung parang ba to? Hindi ba ito makapag-Tagalog ng matino? Ito na ba tayo? Parang, ako sa'yo. Ito na ba tayo? Dapat ganun, bakla. Pagka mag-Tagalog, parang hindi Tagalog yung first language niya. Diyos ko. Luya na bang nilihis ng politika ang ating mga pamantayan sa pakikipagkapwa? The situation stooped so low that here, in and around these same august halls, may pwedeng magkasa ng baril sa harap ng mga sibilyan. Dear colleagues, kahit kailan, hindi yan nangyari sa Pilipinas. Kahit panahon ng kudeta, not even during the darkest days of martial law, did gunfire erupt within our halls. So, sa part kasi na to, parang Risa ba is insinuating na parang first time to nangyari, kapabayaan to ng majority. Yan naman talaga yung gustong palabasin ni Risa dyan Huwag na kayo magpa-cute-cute dyan.
Gusto nyo sisihin yung majority because of what happened. At yung tinutukoy mo dyan, hindi mo lang directly masabi, pero ang ini-insinuate dyan ni Risa is, it is the fault of the majority why it happened. Kasi nga, di ba, ikaw Risa Pokpokeris, nag-file kayo ng resolution, gusto yung pasukuin si Bato di ba? Yun ang gusto nyong gawin. Yun yung gusto nyong isisi sa majority. Yun yung narrative nyo outside the plenary, na kung sumuko si Bato, hindi yun mangyayari. Umamin kayo. Ang problema kasi dinadaan nyo sa pa-cute-cute Duwag rin kayo na sabihin yung totoong layunin ninyo sa buhay Whether we stand in the minority or in the majority, the Senate as an institution has sustained a profound injury to its dignity, credibility, and moral authority before the Filipino people. And this frustrates me. Sa perspective ni Risa, parang feeling niya, sinira ng majority yung institution. Of course, sa perspective ng majority, they did what they did because they are protecting the Senate as an institution. Ang problema kasi dito, minority ka Risa Hindi naman kayo yung majority dito. And the majority did what they believe. What are needed to be done to protect the institution? Ba't parang ikaw lang ang ikaw, yung pagmamahal mo lang sa Senate ang dapat nating pakinggan. Patuloy pa rin ang investigasyon, Mr. President. At dapat lang, but still, this needs to be said. Kapag may nagpaputok ng baril, right here, in the people's house, kapag naghasik ka ng takot sa mga empleyado, sa media, sa security personnel, at sa mga sibilyan, kapag may natroma dahil sa karahasan at umuuwing nanginginig at hindi mapakali sa sariling bahay, lampas na ito sa isu ng pamumulitika. Pambabastos na yan. Ayan this speech of Risa Ontiveros is basically trying to gaslight the fact that Aplaska is doing his job in order to protect the Senate. She didn't even inquire whether or not nasa tamang posisyon si Aplaska sa pagbibigay ng warning shot o hindi. Para sa kanya, dahil may nagpaputok, gusto ng violence. Dahil nagpaputok, naghahanap ka ng gulo. Did Risa Ontiveros ever question kung bakit nag-fire back ang NBI? Hindi mo narinig sa bibigyan ni putang Risa. Did she ever question kung anong ginagawa ng NBI sa Senate? Of course not. Gusto nga niya pasukuyin na si Bato sa NBI So, this privileged speech of Risa Ontiveros is really uncalled for. Very, very tone deaf. At pang-aabuso sa lahat-lahat ng ipinagkatiwala sa Senado bilang mga lingkod bayan. As we all know, democracy has always made room for disagreement. But, dear colleagues, hindi na ito political disagreement. Hindi na ito issue ng kampihan. What should trouble us is the manner by which this agreement is being settled, which reflects a broader national discourse that has become more coarse and unforgiving when aggression is normalized and humiliation is treated as political currency. We cannot have a culture that proudly treats fellow Filipinos as enemies to be defeated, all in the name of clout. Yung mga pagbabanta, pambibintang, pananakit ng damdamin, hindi yan ang dapat ginagawang sukatan ng tapang. Kahit Hindi yan ang dapat ginagamitan ng sukatan ng tapang, ganyan-ganyan. Pero pag ikaw, pinagtanggol mo si Aura, feeling mo, tapang-tapang mo na. 'Di ba? Di ba nga ikaw nung pinagtanggol mo si Aura, nung nagpapahubad ng pantalon si Aura para makita yung ethics nung lalaki dun sa Pobla. Kung pagtanggulin mo si Aura, parang matapang, brave woman. Pagkatapos ngayon, itong mga senador na nagstay doon sa Senate para gawin yung trabaho nila, abangan ang articles of impeachment na kung saan isa ka sa mga nagmamadali na ma-impeach, ma-convict si Inday sa impeachment, tapos biglang, ay hindi dapat yan ang sukatan ng tapang. Anong sukatan ng tapang? Standard mo, Risa? 'Di ba? Standard mo? tunggali sa politika. Hindi tayo dapat ganyan sa isa't isa, lalo na dito sa Senado. Hindi ito tahanan ng ganyang kababang uri ng politika. Ngayon, higit sa kailanman, dapat manaig ang ating pagka-Pilipino. I refuse to believe na tayo... Actually, Risa, ang mababang politics is you try to gaslight the experience of the senators who were there during the gunfire, the altercation. Yun ang mababang politics. Kasi the mere fact
that there were people there. Dapat concerned ka dun sa lahat ng tao na natakot, including yung mga colleagues mo. Mga Pilipino ay mga bulag na sumusunod sa sinumang politiko. I refuse to believe na wala nang natitirang malasakit, hiya o pagmamahal sa bayan. Kasi ang mga krisis, ang mga sakuna, hindi yan nagtatanong kung sinong kakampi mo sa politika. Tangin ang Tagalog ni ni Risa, sako na. May mga sako na. Sako na, pota ka. Mga sako na, habulan. Ewan ko sa'yo, pota ka. Lahat tayo tinatamaan at lahat tayo may responsibilidad. At tayo mismo, dito sa Senado, kaya nating magkasundo. In fact, all of the laws I myself have championed could not have passed without the support of those from across the political aisle. And I refuse to believe that this institution that has crafted laws for the most marginalized, that has conducted crucial investigations, that have moved the needle at various political junctures, is beyond repair or redemption. Let us remember, Mr. President, that we have a bicameral legislature with a Senate elected at large, precisely to have a body that can rise above parochial concerns and craft a vision for the entire nation. At kaya kong sabihin ng buong puso that this Senate has, at its best, shown that disagreement does not destroy our common duty. We have passed laws across party lines. That is why we cannot act as though nothing happened last week. Alam natin ang tama at mali. May we prove worthy of the trust that our people have placed in us. Marami pong salamat sa inyo at sa lahat, Mr. President. Nakakaloka ka, Risa. Yung mga kasama mo nandyan sa Senado habang nangyayari. The audacity to say na hindi tayo pwedeng who are you addressing? Na hindi tayo pwedeng umaktor parang walang nangyari. Are you addressing the people who were in the scene at that who were at that moment? Or are you referring sa mga nawala bigla at naglaho before mangyari ang putukan? Bakit hindi mo, Risa, punahin yung papalit-palit na istorya ng Malacanang? What exactly is your reason bakit yung kipay mo ay hindi bumubuka at pumuputak-putak pag ang usapan na ay Malacanang at ang paiba-iba nilang isipan? Sa storyang ito, sino bang papalit-palit ng storya? Ito yung nangyayari sa akin, hindi na kaya ng boredom. Alam mo na, imbiyana na ako, hindi ko na siya finalo. Yung nangyayari din sa Senado, yung papalit-palit, dahil bakla ilan na siyang storylines. Oo. This is so... Diba?